laging buhay yung pagbibigayan. Sa simpleng paraan, lagi tayong may kayang ibigay. And lagi natin tatandaan na hindi tayo nababawasan pag nagbibigay tayo. Nasimulan ko yung pantry hindi out of happiness lang or out of inspiration, out of necessity. Kailangan siya kasi dumating din ako dun sa time na kailangan ko yung pantry. Pero nakakagulat kasi out of desperation, necessity, tapos malungkot talaga yung panahon na yun, parang ghost town pag lumabas ka. May something beautiful na pwedeng tumubo pala kasi dahil sa mga tao. Yung pantry, na-realize ko, hindi sila mayayaman lang din. Sila yung alam nila yung gutom, yet kaya nilang magbigay. Yung pagre-regalo ay isang expression ng pagmamahal. Yun naman ang diwa ng Pasko eh. Di ba pinili ng Diyos na siya ay ipanganak sa isang simple, isang pobreng pamilya. Pero isang pamilya na sa kabila ng kahirapan, nagmamahal. Yung Pasko, isang panahon kung kailan nagpapasalamat tayo sa Diyos. Pero kung palagi tayong kumikilala sa biyaya ng Diyos, parang araw-araw Pasko. Ang Pasko, ang diwa niya ay tungkol sa kapatawaran para maibalik yung ating ugnayan sa Diyos. Kaya ang Pasko ay panahon din para ibalik yung ating ugnayan sa ating kapwa. Hilingin natin sa Diyos na, Lord, turuan mo ako na magmahal. Kung meron kang pananampalataya, marunong ka ring mag-wish ng tama. Pagbibigayan at pagdamay. Kasi libre lang naman dumamay sa kapwa mo. At kaya natin itong gawin kahit hindi Pasko. Sa tingin ko, buhay pa rin ang values ng pagbibigayan. Dahil nandito kami, may mga kabataang gustong tumulong at handang tumulong sa atin. Yung date kung kailan nag-start at formally nag-start yung para is March 8 bilang kasabay na rin ng Pandaigdigang Araw ng Kababaihan. Kasalukuyang phase out, kaya nag-start kami ng isang donation drive para sa mga jeepney drivers. Una, dahil commuter ako, alam ko yung hirap ng pag-commute araw-araw. Na-realize ko na paano pa kaya yung hirap ng mga driver. Kaya meron sa akin na nagigilty ano yung kailangan kong gawin para makatulong sa kanila. Simula bata, hindi ako komportable na may umiiyak na bata. Tingin ko, hindi man natin nakikita, malungkot yung sitwasyon, yung nararanasan nila. At gusto kong tumulong kasi alam kong may kaya akong gawin at sayang naman kung hindi natin sisimulan. It's about giving, it's about being gratefulness. Ngayong Pasko, tayo na yung nagbibigay. Unlike before, nung bata pa tayo yung binibigyan. Pag nagbigay naman tayo, hindi naman natin ini-expect ng kapalit. Kahit nung nagdi-deliver pa ako, yung mga customers, they're always saying thank you. Masarap sa pakiramdam pag sinabihan ng thank you about the service that you have done. It's about being grateful. From the smallest thing up to the biggest thing na blessing na nare-receive natin throughout the year. Sabi ko, sana dumating yung time na mag-aaral na lang muna ako. Simula high school, talagang nag-aaral na ako niyan, nag-work na ako. Sabi ko, kahit mahirap, aayusin ko na lang, mag-time management na lang ako para, kasi hindi pwedeng mag-stop ako sa trabaho eh. Hindi rin naman pwedeng mag-stop ako sa pag-aaral. From that moment, ginawa ko motivation yung hirap na nararanasan namin ng family ko na sabi, para magsikap pa. Pwede nating regalong ng physical na bagay ngayong Pasko ay yung pagmamahal at pagpapatawad. Pagmamahal at pagpapatawad kasi kapag lagi ka nagpapatawad, lalong lumalago yung pagmamahal mo. At habang ikaw ay nagmamahal, lalo kang nagiging kamukha ng ating Panginoong Diyos. Kapag tayo nagpapatawad palagi, lalong nag-i-increase, lumalago tayo sa ating pagmamahal. At habang tayo ay lalong nagmamahal, lalo tayong naging kamukha ng ating Panginoong Yesus. Sapagkat ang ating Panginoong Yesus, alam natin, sinugo ng Ama upang ang pagmamahal ng Diyos Ama ay maramdaman natin. At siya'y naparito upang sa ganoon ay lahat ng ating pagkukulang, lahat ng ating mga kasalanan ay mapatawad. Beyond gifts, let's unwrap and celebrate the true spirit of Christmas. Embrace love, Give generously, and forgive freely.